Maraming salamat po at muli ay babalik tayo sa ating pag-aaral sa ating series sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia at pinamagatan natin ang ating pong series na ito na Gospel of True Freedom. And this is the part 19 of our long journey in this book. Babasahin po natin ang verses 1 to 6 ng Galatians chapter 5, although magpo-focus lang po muna tayo ngayong umaga sa verse 1. Basahin natin verses 1 to 6. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Makinig kayo, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya ay may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais, aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Verse 6, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito po ang salita ng Panginoon. It is often said na ang pinaka-core principle ng democracy o ng demokrasya ay freedom o kalayaan. Now, among sa usapin ng kalayaan ay yung freedom of expression, freedom of religion, freedom na mag-assemble, freedom, yung tinatawag na press freedom, freedom to pursue justice, right to vote, right to own property, and freedom to choose livelihood, among many others. Pero alam nyo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang gusto ng mga tao na freedom ay yung, wag mo siyang pakialaman. Tama ba? Yung bang, please, leave me alone. Yan ang freedom na gusto ng mga tao. Hindi lang yan sa western part ng ating mundo, maging dito sa ating bansa. Ito ay dahil nakafocus tayo sa sarili natin eh. Ang tao bilang makasalanan, very self-focused siya, self-centered person siya. That's why we want to do what we want. We want to do when we want, where we want, how we want, and with whomever we want. Kung ganito po ang klase ng kalayaan na gusto ng marami sa atin, o ng mga tao, hindi man siguro dito sa atin, maging ang paniniwala na merong Diyos, no, ay isang inconvenience. Tama ba? Kung halimbawa, ang gusto mo, wag kang pakialaman. Yung paniwalaan mo na merong Diyos, inconvenience yan sa'yo. Bakit? Kasi kung totoong merong Diyos, may pakialam siya sa'yo. Tama? Kung totoong merong Diyos, siya ang magsasabi kung papaano ka mamuhay, papaano ka magsalita, papaano ka magpakita ng iyong ugali, paano ka makipagkapwa-tao, at papaano mo siya dapat igalang. At yan ang ayaw natin. Ayaw ng karamihan. Ayaw nating tayo'y pakialaman. Gusto nating gawin kung ano ang gusto natin. Kaya nga, what many people seek today, therefore, is not so much of the so-called freedom of religion, kundi freedom from religion. Iniisip kasi nila kapag ka may totoong kalayaan, at ang totoong kalayaan ay yung bang makalaya ka sa paniniwala na merong Diyos na nagro-rule sa mundong ito at maging sa buhay mo, ay nako, ang hirap niyan. Hindi mo magagawa kung ano ang gusto mong gawin. Pero alam natin, ang mga naniniwala sa salita ng Diyos, hindi doon ang tamang kalayaan.
Sabi nga ng isang dakilang lingkod ng Diyos na si John Stott, the true and best freedom is this: freedom from my silly little self in order to live responsibly in love for God and others. That is the true and best freedom. Makalaya ka sa sarili mong gusto, sa sarili mong makasariling hangarin upang ikaw ay maging responsable hindi lang sa Diyos, maging sa iyong kapwa-tao. Ang salitang kalayaan, mga kapatid, ay sentro sa banal na kasulatan. In fact, dito rin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, 10 beses binanggit ni Pablo dito sa Book of Galatians yung salitang freedom. Minsan, ang ginamit ay liberty. No? At yung gamit niya ng salitang freedom dito ay freedom from the bondage of the law. Ito ang napaka-vigorous nung pagtatanggol ni Pablo nito, lalo na sa mga earlier chapters na napag-aralan natin. No? At dito sa chapter 5 hanggang sa chapter 6, pinakita naman ni Pablo rito na yung kalayaan na yan ay dapat ipamuhay natin sa araw-araw. Now, last time, pinag-aralan natin yung binanggit ni Pablo. Medyo mahirap yung mga passage last time, di ba? Medyo gumamit si Paul ng allegorical argument doon. No? Tatandaan nyo, di ba? Sabi niya, si Hagar, isang alipin, ay kumakatawan sa Mount Sinai. At yung Mount Sinai, doon ibinigay ang batas ni Moses. Lahat ng klase ng batas, binigay doon. Hindi lang yung moral law, ceremonial law, civil law, nandoon, di ba? At ang sino man na gustong sumunod sa batas para sa kanyang kaligtasan, para siya ay mapawalang sala, ang sabi ni Pablo, alipin ka pa rin hanggang ngayon. Tulad ka pa rin ng pangkasalukuyang Jerusalem na laging hinahanap ang pagpapawalang sala niya sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Pero dapat daw, ilagay natin ang sarili natin kay Sarah. Ang babaeng malaya, hindi siya alipin. At kinakatawan ni Sarah ay ang bagong Jerusalem. Ang Jerusalem na nasa itaas. O yung tinatawag na heavenly Jerusalem. Jerusalem from above. Ito yung mga tao na nagkaroon ng kaugnayan kay Jesus. Ito'y komunidad ng mga taong nagtiwala kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Tinanggap sila sa presensya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa pananampalataya kay Kristo na tanging nakasunod sa kalooban ng Diyos. At kung nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay kasama sa bagong Jerusalem. Jerusalem from above or heavenly Jerusalem. Ito yung mga hinirang ng Diyos. Ito yung mga mananampalataya ni Jesus. Ito yung mga mamamayan ng heavenly Jerusalem. At nagpatuloy si Pablo sa kanyang pagtalakay sa kalayaan dito sa chapter 5. At ngayong umaga, magpo-focus lang ako sa verse 1. At susunod na linggo, kung kalooban ng Panginoon, ay titingnan natin yung iba pang mga detalye na binanggit niya sa binasa natin kanina. Ngayon, we will consider freedom in its broad sense, particularly in relation to the law and to what Christ has accomplished for His people. And the message that I want to highlight this morning is this. In Christ, the law no longer enslaves. Its fatal grip is broken. Kay Kristo, ang batas ay hindi na nagpapaalipin sa atin. Sinira niya na yung gapos nito para sa ating mga mananampalataya. Tingnan natin ang chapter 5 verse 1 sa dalawang bahagi. First, let's look at
let's look at this in this phrase. Freedom from the law's demands. Yan ang una. And then secondly, we will be looking at freedom through the Lord's deeds. Freedom from the law's demands, freedom through the Lord's deeds. So verse 1, B, do not submit again to a yoke of slavery. Sa Tagalog, wag na kayong mapasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Bakit kaya sinasabi ni Pablo na kapag ka ikaw daw ay ang paniniwala mo na ikaw ay maja-justify o ikaw ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, ito daw ay isang form of yoke of slavery. Ito ay pagkaalipin o anong tawag, sabi niya, pamatok ng pagkaalipin. Bakit kaya niya sinabi yon? Unang-una, ito ang gusto kong sabihin, unang-una, dahil the law demands incomplete obedience. The law demands incomplete obedience. Now, ini-expose ni Apostle Paul dito yung katuruan ng mga Judaizers, yung mga false teachers na nakapasok sa churches sa Galatia, no, na sinasabi nga nila, hindi naman tama lang manampalataya ka kay Kristo, pero hindi sapat yun eh. Kinakailangan din sumunod ka doon sa mga ceremonial laws tulad ng pagpapatuli para maging sapat at para maging eksakto ang iyong kaligtasan. Now, sinasabi ni Paul dito, ito isang kahangalan. Bakit? Sapagkat ang sino man na susunod sa batas, hindi siya makakasunod ng lubos. Yun ang sinasabi niya rito. Ano mang gawin nating pagsunod? Ritual man ito ng circumcision and other observances, we cannot do it fully and completely. At dahil doon, ano nangyayari sa iyo? Dahil hindi mo matapos-tapos, magiging alipin ka. Magkakaroon ka ng magiging yoke of slavery. Mapapailalim ka sa tinatawag na yoke of slavery. Papasakop ka muli sa pamatok ng pagkaalipin. Kasi under the law, you must obey from the moment you rise in the morning. Di ba? Until you lie down. So, pagising mo sa umaga, sunod ka na. Pagkatapos hanggang sa gabi, gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng tama. Susundin mo yung batas. Magpe-perform ka ng mga ritual. Hindi ka titigil. At darating ka sa punto na tatanungin mo, kailan ba magiging sapat ang lahat? Kailan ba magiging enough ang lahat? Ang sagot ay, hindi. Walang mangyayaring kasapatan. The answer is never. Because there is always another day. Another demand. Another performance required. Ibig sabihin, hindi ka magpapahinga. Hindi ka magre-relax. Darating ang panahon na ma-exhaust ka na bilang practitioner ng legalism, hindi ka makakatakas sa requirement na hinihingi nito. Kasi wala namang retirement sa pagsunod. Bakit? Dahil ang pagsunod natin ay laging kulang, laging imperfect, laging inadequate, laging incomplete. You will always fall short. You will always fail to meet the standard. Right? Nalala ko yung kaibigan ko na sabi niya sa akin, nagre-reklamo na siya hindi ko nang babanggitin yung school. Sabi niya, mga pastor, yung anak ko, magwawalong taon na sa engineering. Hindi pa rin makagraduate. Ang sipag naman ng anak ko. Nakikita ko naman, nag-aaral ng husto. Kaya sobrang taas nung standard ng school na yan. Kaya laging, hindi na aabot yung grades na hinahanap doon sa pre-board. Kaya nakailang pre-board na. Hindi pa rin makapasa. Magwawalong taon na sa engineering. Bandang huli, sabi niya, give up na. Nag-change na ng course. Binanggit ko lang yan kasi ganun natin pwedeng ihalin tulad
yung kalagayan natin eh. Kung ang pagkaligtasan ay sa pamamagitan ng performance natin, kailan titigil? No? Kailan natin mamimit yung standard? Kailan mangyayari na tayo'y tatanggapin na ng Diyos at sasabihin niya, okay na, tapos na, na-meet mo na, naabot mo na yung dapat mong maabot. Hindi mangyayari yon. Yan ang isang problema sa relihiyon ng marami ngayon. Na ituro natin anong klaseng relihiyon, no? Labas sa relihiyon ng Kristyanismo. Lahat ng relihiyon ay performance religion. Trying to please God. Trying to obey God in their own strength, in their own way. But they will never come to a point that they will say, we have done enough. Hindi. Diba? Bakit? Sapagkat walang sino man. Si Kristo lamang ang nakasunod. Si Kristo lamang ang naging perpekto sa pagsunod. Kaya nga kung yayakapin natin ang religion of works as the basis of justification, ang sabi ni Pablo, ito daw ay pagiging, pagpapasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. It is a yoke of slavery. So yun ang una. Bakit natin sinabi na yung freedom from the law's demands, at bakit natin sinabi ni Paul na kung ikaw ay hahanapin mo pa rin, ikaw ay ma-justify through obedience to the law, na yun ay isang yoke of slavery? Because the law demands incomplete obedience. Not only that, the law demands ineffective obedience. Ineffective obedience. Alam niyo, mahalaga yung batas. Lalo na yung Ten Commandments. Tandaan natin yan. No? At kaya, pag-aralan natin yung Ten Commandments, ituro natin yung Ten Commandments sa mga anak natin. No? At pag nagba-Bible study ako, isa sa mga inuuna kong ituro sa mga unbeliever, Ten Commandments. Halaga yun eh. Kasi may purpose kung bakit ibinigay yun. Sapagkat ang Ten Commandments o yung moral law, yun ang nagdi-define kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan. Hindi lang nagdi-define kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan, ito yung nag-expose ng kasalanan. Ito yung nagko-confront sa atin ng realidad na tayo ay guilty sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. At hindi lang yun. Napakahalaga ng batas sapagkat it even instructs us on what righteousness requires. Pero ito yung problema. Ang batas, hindi nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan. Hindi nag-aalis ng ating guilt sa harapan ng Diyos. Lahat ng ritual nito, kahit na anong gawin mo na ceremonial requirements, hindi nito mapapahupa ang puot ng Diyos sa atin. Bukod doon, hindi rin nito kayang i-empower tayo, no? Para ma-fulfill natin yung demand. When we place ourselves under the law as a means of justification, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Magiging hopeless tayo. Tayo ay mananatiling nasa ilalim ng Kanyang paghatol. Kaya nga, naalala niyo sa chapter 3, pinag-aralan natin to noong nakaraan. Sabi rin ni Paul, no? Galatians 3 verse 21, I think, sabi doon, the law cannot impart life. Tapos chapter 3 verse 23, sabi doon, yung batas daw, kinukulong ka, binibilanggo ka. No? Sa isang requirement na hindi ka makakaalis at makakatakas. Parang bilanggo ang walang pintuan. Di ba? Isipin nyo, parang ganito yan eh. Isipin natin ng isang napakalaking barko. Imagine a massive ship. Isang napakalaking barko, magnificent ang kanyang design, impressive at ang kanyang pagkakakonstruct sa kanya. Nasa gitna siya ng Atlantic Ocean,
Pero ito ang problema. Nasira ang kanyang makina. Ang laking barko. Impressive. No? Ewan ko, ano ba ang pinakamalaking barko ngayon? Hindi ko alam. Mike, ano ba ang pinakamalaking barko ngayon? Di ba? Sobrang laki. Di ba? Merong barko na, may nagsabi sa akin, meron daw barko na, halos parang aabutin daw ng kalahating araw para ma-jogging mo yung paligid. Ang laki. Napakalaki. Pero nasira ang makina. Nag-breakdown ang makina. Anong mangyayari sa barko na yan? Hindi na makakagalaw sa ayon sa gusto niya. Hindi na ito makakapunta sa kanyang destinasyon. No? Siya ay susunod na lang sa kung saan dalhin siya ng tubig, ng alon o ng hangin. Ganito natin pwedeng tingnan. Yung mga taong nagtitiwala sa performance niya, sa magagawa niya, sa righteous deeds niya. Galaw siya ng galaw, pero hindi siya umaalis sa kanyang destinasyon. Para siyang pintuan, di ba? Katulad ng pintuan dyan, galaw ng galaw, pero hindi umaalis sa kanyang destinasyon. Di ba? Ganon. Hindi makakarating sa Diyos. Mananatili sa pamatok ng pagkaalipin. Mananatiling buhat-buhat ang isang bagay na hindi niya kayang buhatin. Siya'y nakakulong sa isang requirement na hindi niya kayang ma-fulfill. Ano man ang effort na gawin niya, ano man ang sincerity na nasa puso niya na gawin yun, mananatiling powerless, ineffective before the Holy God. So that is the first thing that I want us to see in this verse 1. Freedom from the law's demands. Ito yung freedom na ibinigay ni Kristo sa atin. Freedom from the law's demands. Pero pangalawa, freedom through the Lord's deeds. Verse 1a. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore. So when the Bible speaks of freedom, it is always in reference to freedom in Jesus Christ. Sabi ng isang dakilang lingkod ng Diyos ulit, let me quote from him. Kinote ko na siya kanina, John Stott. Sabi niya, our former state is portrayed as a slavery, Jesus Christ as a liberator, conversion as an act of emancipation, and the Christian life as a life of freedom. All freedom. Emancipation means freedom din, Liberation, liberator, emancipation, freedom, puro mga synonyms yan. Anong ginawa daw ng Panginoon sa Kristo? Siya yung great liberator, siya yung tagapagpalaya. Nung makilala natin siya, naligtas tayo'y napalaya. Yung buhay Kristiyano natin ay pinapamuhay natin bilang isang malaya. Yun ang katotohanan. Alam mo, ito isang bagay na dapat maintindihan ng marami sa atin, kahit na tayong mga Christian na ngayon, Ang laki ng ginawa ng Panginoon sa atin. Napakalaki. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay alipin. Alipin tayo ng tatlong bagay. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng sumpa ng kasalanan, kamatayan. At alipin tayo ng kalaban ng pananampalataya, si Satanas. Yan ang kalagayan natin. Mula nung tayo ay ipanganak dito sa mundong ito, influensyado na tayo ng kaaway. Kaya siya ay nagtitempt sa atin, nagdadrag sa atin, patungo sa kapahamakan. Bukod doon, makasalanan na tayo by nature, and we are subject to death. Kaya nga pag pinag-uusapan yung freedom, hindi ito yung, kasi madalas pag sinasabi, freedom parang self-fulfillment ba? No? O kaya pag sinasabi yung freedom, social equality, Black Lives Matter. Di ba ganon? Nakakatuwa yun Kasi guys, yan ang pinag-uusapan sa Amerika Black Lives Matter. O ano pa, mga cause-oriented group, sumisigaw ng kalayaan. Kalayaan sa kung ano-anong mga, kalayaan sa diktatorya, kalayaan sa kung ano-anong mga bagay na binabanggit nila.
Pero minsan, ang gusto nila talagang kalayaan ay kalayaan na magagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Kalayaan na ayaw mong pinakikialaman. Tama? No? Minsan meron pa rin tayong ganyan, ano? Dito sa puso natin, ano? Huwag mo akong pakialaman. No? Sa gusto ko. Sana yung iba rito na ayaw pa magpa-member sa church, ayoko nga magpa-member kasi ayoko ng pinakikialaman. No? Kasi pag naging member kayo, pakikialaman talaga kayo. Pakikialaman di ba? Pero huwag kayong matakot. Pinakikialaman kayo sa mga bagay na makakabuti sa inyo. Hindi sa mga bagay na makakasira at makakasama. Isipin nyo kung hindi tayo pakialaman ng Diyos. Iwanan na lang tayo ng Diyos. No? Sa ating sariling gusto. Ano mangyayari sa atin? Tama? Mga kapatid? Kaya, yan ang ginawa ng Panginoong Kristo sa atin. Nung dumating si Jesus, sa kanyang biyaya, binigyan niya tayo ng kalayaan sa tatlong bagay. Unang-una, we are delivered from the penalty of sin. Jesus has set us free from sin, especially from its guilt. Now, dapat maintindihan natin, ano ba yung guilt? Yung pagiging may sala. Iba yung gumagawa ng kasalanan. No? Iba yon. Iba yung pagiging, ikaw ay sinner, at ikaw ay sinning, nagsisin ka, gumagawa ka ng kasalanan, nagpa-practice ka ng kasalanan. Iba yon, nagagawa natin yan. Pero hindi mo pa naiintindihan ng kasalanan, wala pa sa kaisipan mo yung kasalanan tulad ng mga bata dito, di ba? No? Yung katulad halimbawa, ng apo ko, hindi pa niya naiintindihan yung kasalanan, pero pagka merong kinuha ka na ayaw niyang kuhanin mo, di ba? Magsisimangot. At parang mang-iirap pa. Parang may magagawa lang siya. Nakita nyo? Hindi niya pa naiintindihan. Pero nandoon na sa kanyang sistema ang kasalanan. At may sala na siya. Yan ang ginawa ni Jesus. Nung dumating siya rito sa mundo, pinalaya niya tayo. Lalo na, noong siya ay nagbigay ng kanyang sarili doon sa krus. Narinig niyo yung kantang at Calvary, di ba? Ewan, kinanta yata natin, hindi na natin nakakanta rito Matagal na nga pala natin hindi nakakanta yung kanta na at Calvary. Sa ulado ko yung sa Tagalog sa ulado ko, biglang nakalimutan ko. Sa ganang biyaya ni Kristo at patawad ay nakamtan ko. Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo. Totoo yun, mga kapatid. He bore the curse for our sins. He died on the cross to atone for our guilt. He offered His life as the just payment for our sin so that we would never have to face the wrath of God. Meron akong nabasa sa kasaysayan na parang pwede kong i-relate dito Alam nyo, noong 16th century, ang Spain, medyo namamayagpag yan di ba? Kaya alam naman natin, kaya nga dumating si Magellan dito, 1521. Part ng 16th century yan. Kasi medyo namamayagpag dalawang bansa yan na namamayagpag noon. At isa dyan ay ang Spain. Si King Philip II ay pati yung Holland ay kanyang pinangisawaan, sinakop yung Holland, yung the Netherlands ngayon, di ba? Pero merong isang syudad doon sa Holland na ang pangalan ay City of Rotterdam. Ayaw nilang magpasakop sa mga Espanyol, At talagang lumalaban sila. Alam mo ginawa ni King Philip? Nagpadala siya ng mga malalakas na sundalo para labanan at puksain itong mga tinatawag niyang rebelde.
So, nagkaroon ng digmaan, natalo yung mga sundalo doon sa city of Rotterdam. Pero itong matindi na ginawa ng mga sundalo, napatay na nga niya yung mga rebelde, gusto pa nilang talagang lipulin ang lahat ng tao doon sa city of Rotterdam. Bahay-bahay, pinapasok nila, pinapatay yung mga pamilya. Isipin mo, no? Nasa ganun kang kalagayan, no? Yung mga bahay-bahay, pinapasok, kinakatok, tapos papatayin lahat. Kasi siyempre, palapit na ng palapit sa inyo yun. Di ba nakakatakot yun? So, one time, ganun nga yung nangyari, mayroong isang kabataan, sabi niya, naku, mamamatay talaga tayo. Naisip niya, patayin yung kanilang alagang kambing. Nung pinatay niya yung kanilang alagang kambing, ang ginawa niya, yung dugo nito ay kanyang ibinuhos, no? Doon sa kanilang sahig, at umagos yung dugo ng kambing doon sa pintuan, sa mismong ibaba ng pintuan ng kanilang bahay. At nang papalapit na ang mga yabag ng mga sundalong Espanyol, siyempre kinakabahan na sila. Pagdating sa kanilang bahay, no, 'di ba, binabang na yung kanilang door, napansin yung dugo na umaagos doon. May nagsalita, sabi niya, tapos na pala trabaho natin dito, punta tayo sa iba. Naligtas sila dahil pinatay yung kambing. Dahil sa dugo ng kambing. Dito natin makikita, mga kapatid, ganito rin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Na tinanggap niya yung parusa na dapat sana para sa atin, para ma-spare tayo. And this is no small thing. This is not a minor improvement of our lives. This is glorious. This is immeasurable freedom. Isang kalayaang walang kapantay. Delivered from the power or from the penalty of sin. Let's go to the second one. Delivered from the power of death. Christ has also set us free from death. Alam nyo, ang tawag ng mga theologian sa death ay terror of the unknown. Tama naman sila eh. Ba't nga ba tinawag na terror of the unknown? Kasi nga, sino man sa atin, hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng pintuan ng kamatayan, kaya takot tayo, di ba? Lahat tayo rito, may takot sa kamatayan. Meron ba sa inyo hindi takot? Ha? Wala. Kasi may unknown sa atin yan eh. Alam nyo, bakit hindi kayo natatakot matulog? Kasi naranasan na ninyong matulog, nagising naman kayo, no? Pero halimbawa, yung isang bagay, hindi nyo pa nararanasan, di ba? Parang nakakatakot. Nakakatakot ma-experience. Hindi mo alam kung ano yun eh. Ganun din yung kamatayan. Nobody knows among the living what lies beyond death. And that makes death terrifying. Pero maging doon, iniligtas tayo ng Panginoon. Bakit? Siya lang kasi ang dumaan sa kamatayan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay muli, nagtagumpay sa kamatayan. No? Siya ay nabuhay ng totoo. Nabuhay ng maluwalhati. Nabuhay ng merong katawan na buhay, na kumikilos. Ngunit, immortal. Maluwalhati. Hindi na nasisira at hindi na namamatay. Kaya kung tayo na nampalataya kay Kristo, ang kamatayan ay hindi katapusan sa atin. Merong pagpapala sa sino mang na kay Kristo sa huling araw na si muling bubuhayin din mula sa mga patay at bibigyan ng panibagong katawan, isang katawang hindi na nasisira, hindi na naluluma, hindi na tumatanda, hindi na namamatay. Ang ganda, di ba, mga kapatid? Ganon tayo pinalaya. Kaya hindi ito maliit na bagay. Naalala nyo, merong isang lalaki sa Bible noong si Jesus ay namatay, na lumapit siya kay Pilate para yung kanyang libingan, may pag-aari siya eh. Si Joseph of Arimathea, pangalan niyan. Na sabi niya, yung katawan ni Jesus, doon na lang ilibing sa kanyang pag-aari.
Alam mo yung libingan, hindi siya yung libingan na binabaon. Kuweba. Ibig sabihin, mayaman ito si Joseph of Arimathea. Medyo mayroon kang pag-aari na kuweba. At doon ililibing. No? Hindi yung mga huhukay pa, tapos ibabaon mo ron. No? Di ba? Katulad ng ginagawa sa ngayon. Hindi, talagang may kuweba siya. Parang may musileo siya na sarili. No, alam nyo, mga kapatid, hindi ito mapapatunayan kasi walang nakalagay sa Bible. Pero merong kwento sa tradisyon na naisulat ng mga tao noon na hindi naman natin kayang patunayan kung totoo. No? Na nung daw inoffer ni Joseph of Arimathea yung kanyang pag-aaring kuweba para doon ilibing ang Panginoong Kristo, ang sabi doon ng kanyang mga kaibigan, bakit mo naman i-offer yung costly na libingan mo sa kanya? No, sayang naman, ang ganda-ganda nun. Meron pala magandang libingan, ano? Yan ang sabi. Alam mo, sagot daw ni Joseph, ito. Sabi niya, bakit hindi? Kailangan niya lang naman niya yan over the weekend. Tama ba? Parang staycation lang yan eh. Staycation. Over the weekend lang. Now, ba't ko kinuwento to, mga kapatid? Sabi ko nga, whether this story is historical, the point is powerful. Nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Para ideklara ang kanyang tagumpay sa kamatayan, para palayain din tayo sa huling araw sa kamatayan na maaaring maranasan natin. And this is not small thing. This is something immense. This is something huge. At kung naiintindihan natin, we are willing to give up. Even kung ano man ang meron tayo ngayon. Tulad ni Joseph of Arimathea. He is willing to give up. Di ba ano ba naman yung libingan ko? Kahit na mamahalin niya, kahit na, di ba? Yung ilalagay dyan, yun ang magbibigay sa akin ng buhay. Yun ang magiging dahilan para pagdating ng araw, mamamatay ako. Pero mabubuhay uli ako. It's not small thing, brethren. And so, if we truly understand it, we will gladly give up our small and temporary lives on earth for that life that is truly life, full of color, precious, gracious, and forever. Delivered from the power of death. Last but not the least, delivered from the prince of darkness. Through His crucifixion and resurrection, Jesus has broken Satan's strangled hold on humanity. Strangled. Parang ganyan, di ba? Hold on humanity. Sabi ng author ng Hebrews 2:14-15. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang dyablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Dito makikita natin kung paano nagtagumpay si Jesus sa kasalanan, kamatayan at sa dyablo. Pinalaya niya ako sa nakamamatay na sumpa ng kasalanan laban sa akin. Sinunod niya ng buo ang batas upang hindi na ako singilin ng Diyos sa aking mga pagkukulang. Nagtagumpay siya upang ang kanyang tagumpay ay maging tagumpay ko rin. Paano tayo tutugon sa ganitong katotohanan, mga kapatid? Anong magiging tugon natin? Manlulupay-pay pa ba tayo sa pananampalataya? Manghihina pa ba tayo? Magkakaroon pa ba tayo ng self-pity when life is difficult? Diba ganyan? Kawawa naman ako. No? Buti pa siya. Kakainggit.
Ako ganito lang. Di ba? Magiging bitter ba ako kung ang nangyayari sa buhay ko ay hindi yung hindi yung gusto ko, kundi yung gusto lang ng Panginoon? Magiging tamad pa ba tayo sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos, sa kanyang iglesia? No? Alam nyo, nagpapadala ako lagi ng mga message, di ba? Pag Sabado. Alam niyo yung message niya, para sa sarili ko yun eh. Hindi lang para sa inyo. Gusto kong paalalahanan lagi ang sarili ko na kaya ko ginagawa ito. Ito'y pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil dakila ang ginawa niya sa akin. Dakila ang kaligtasan na tinanggap ko. Itong bagay na ito, wala ito sa maraming tao. Tinanggap ko ito at ganun din sa bawat isa sa atin. Diba? Kaya pinalaya tayo sa terror of death. Ngayon, no? Mamamatay rin tayo. Hindi ko alam kung kailan yung iba. No? Eh kayo yun lang, itong week na ito, nagpadala ng prayer request yung isang kaibigan namin ni June sa Australia, si Ronald. Kasi tapos sabi niya, Pastor George, please pray. No, kanina, plano kong ipag-pray dito. Pag-pray natin si Mami Linda. Kilala ko yon si Mami Linda. Nakarating ako sa bahay nila eh. No? Doon kami ng aking misis. Nakarating kami sa bahay nila. Pag-pray natin si Mami Linda kasi may problema siya sa kanyang puso, may bara. Ang problema, hindi na daw i-perform yung bypass or what kasi parang hindi, medyo komplikado yung sitwasyon. So, gamot na lang. Pag-pray mo, sana maging effective. So, kanina, pinaplano ko na, pag tayo ko rito, magpipray ako kay ate. Bago ako tumayo, nabasa ko, kinuha na ng Panginoon si Mami Linda. Sabi ko, wow. No, hindi natin alam kung kailan eh. No? Kung sino man sa atin. Pero, yung terror of death, nabawasan na eh. Bakit? Sapagkat alam mo, uuwi ka sa piling ng Panginoon. Tatanggapin mo ang pagpapala ng kaluwalhatian doon sa kanyang piling. Kaya nga meron tayong dahilan para maging masigla, matapang, at may kagalakang sumunod sa kanya. Ang pagsunod kay Jesus hanggang katapusan ay hindi lamang resonable, kundi ito ay worth it. Let's pray.